Noong panahong iyon, kumalat ang balita na ikaw ay nakakulong sa lungsod ng Haiti. Agad kong naisip na pumunta para tingnan. Sa talentong tulad mo, kahit na kaya mong maabot ang antas ng Martial Emperor, hindi ipapasa ng pamilyang mo ang kanilang sukdulang kaalaman sa iyo. Ngunit ikaw ay isang ehemplo. Dahil nalampasan mo ang Juetian Cave, sapat na iyon para punan ang anumang kakulangan sa talento. Tiyak na si Zulao, upang maiwasan ang sama ng loob ng iba, kaya ka inilagay sa ipinagbabawal na lugar, sige, at sinabi sa labas na ikaw ay pinagbabawalan. Sinabi ni Moxiao Chuan, tama po. Sobrang naunawaan ni Guro. Pagbalik ko sa pamilyang mo, hinanap ko si Tio Wanfeng, Mo Wanfeng. Hindi ko na nakita ang iba, diretsong pumunta ako sa ipinagbabawal na lugar. Patuloy akong humiling, kaya pumayag si Zulao na ipasa sa akin ang Tianzhen Haoranju. Ang closed-door cultivation na ito ay tumagal ng 15 taon. May kislap ng bituin sa kanyang mga mata. Malinaw na ang 15 taon na ito ay napakahalaga para sa kanya. Nagpatuloy siya, pagkatapos noon, nabalitaan kong ang nakababata kong kapatid na si Mo Huayuan ay nagkasala sa isang makapangyarihang tao sa banal na lupain, sacred domain, at ipinatapon dito sa lungsod ng Nanhu. Nag-alala akong mapapahamak siya, kaya't hindi ako nag-atubiling labagin ang kagustuhan ni Zulao at lumabas sa pagkakasara. At sa panahong din iyon, nalaman ko bilang disipulo ang balitang pumanaw na siguro 15 taon na ang nakalilipas. Tumango si Leon Xiao at sinabi, tama. Hindi nagtagal matapos tayong maghiwalay, dahil din sa isang pangyayari ay pumunta ako sa kabundukan ng Tiandang. Hindi ko inaasahan nati. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha, tila mailihim siyang hindi masabi ng direkta. Si Moxiao Chuan ay natural na alam ang ugali ni Leon Xiao, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nagpatuloy siya, nalaman ko rin ito mula sa bibig ng kaaway. Mula nang umalis si Mo Huayuan sa banal na lupain, palagi na siyang minamanmanan. Nang makarating ako sa lungsod ng Nanhu, nasa panganib na siya. Sa labanang iyon, sa tindi ng galit, pinatay ko ang 3 Martial Emperor ng kalabang iyon. Sa labanang din iyon, nalaman kong namatay siguro. Dahil sa galit, ako mismo ay malubhang nasugatan. Kaya't nanatili ako sa tirahan ng aking kapatid dito sa lungsod ng Nanhu para magpagaling. Ngunit ang mga sugat kumunot ang noo ni Leon Xiao at sinabi, mula sa pagkakakilanlan ng iyong kaaway, pumasok ka sa minahan. Huwag mong sabihing tinamaan ka ng biimin Hanyinki sa iyong katawan? Sumibol ang puot sa mukha ni Moxiao Chuan, tumango siya at sinabi, tama, isang dalubhasa mula sa biimin Suan Palace ang gumamit ng biimin Hanyinki, direktang itinanim ang nakatagong sandata sa aking katawan. Napakahirap kong alisin ito. Si Mo Huayuan ay patuloy na gumagamit ng iba't ibang halamang gamot para sa akin, ngunit hindi nito napigilan ang paglala. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng mahigit 1 taon hanggang 4 na taon na ang nakalilipas. Nang humingi si Mo Huayuan ng mga sangkap na gamot mula sa Lufeng Chamber of Commerce, nalaman niya ang isang bagay. Sinabi ni Zailin na marami siyang Nanhu Gold Essence na maaaring pumigil sa pinsala ko. Kaya't ipinagkatiwala ako ni Mo Huayuan kay Zailin pagkatapos noon, pumasok ako sa maze. Naiintindihan ko rin ang layunin ni Zailin sa pagpapasok sa akin doon. Gusto niya lang akong gamitin para hanapin ang minahan. Ngunit ayos lang iyon. Lahat ay ayon sa pangangailangan kaya masaya akong pumayag. Ngunit hindi inaasahan na, pagpasok namin ng mas malalim, lahat kami ay nagkahiwa-hiwalay. At ako, batay sa aura ng essence, ay nakapasok sa sentro at nakarating pa nga sa altar. Sinabi ni Leon Xiao kaya pala. Ang Lufeng Chamber of Commerce ay natuklasan na pala ang minahang ito ilang taon na ang nakalilipas. Hindi nakapagtatakang napakabukas palad nilang ipinaubaya ito. Matagal na pala nilang sinisiyasat, ngunit hindi nila mahanap ang tamang ruta. Nang makapasok ka sa altar, hindi ka ba natigilan ng estatwa? Sinabi ni Moxiao Chuan, opo. Tiyak na nakita rin ni Guro ang estatwang iyon. Noong panahong iyon, mayroon na akong pinsala sa katawan, ngunit dahil sa pagpigil ng aura ng Nanhu Gold Essence, medyo bumuti na. Labis akong natuwa sa aking puso. Hindi ko inaasahan na napakakaiba ng estatwang iyon. Isang puwersang nakakagulat ang pumasok sa aking Sea of Consciousness, gustong guluhin ang aking isipan. Lumaban ako ng 1 o 2 beses. At sa sandaling hirap akong labanan ang masamang puwersang iyon, pumasok ang masamang espiritu sa aking katawan at kasama ang masamang puwersa, inagaw ang aking katawan. Mula noon, ginawa niya akong alipin. Sinabi ni Leon Xiao, ang estatwang iyon ay talagang kakaiba.
Mahirap malaman ang katotohanan. Kumusta na ang iyong mga sugat ngayon? Sinabi ni Moxia Ochuan, sa pagkontrol ng masamang espiritu sa aking katawan, mayroon lamang akong isang benepisyo, iyon ay ang labanan ang Biimin Hanyinki sa aking katawan. Ang nakakaintriga ay, sa tuwing nilalabanan ng masamang espiritu ang Biimin Hanyinki, doon lamang ako nakakabalik sa aking katinuan. Ngunit habang unti-unting naaalis ang Biimin Hanyinki, paunti ng paunti ang oras na nakakabalik ako sa aking katinuan. Ngayon, sa wakas ay maayos na. Ang Biimin Hanyinki ay naalis na, at ang masamang espiritu ay napigilan na. Salamat lahat kay Guro. Isang malamig na aura ang bumalot sa mukha ni Liu Xiao. Sinabi niya ng kasing lamig ng yelo, ang Biimin Suan Palace, naghahanap talaga ng kamatayan. Ang alitan sa pagitan namin ay hindi pa nareresolba, at nangahas pa silang pagplanuhan ang aking disipulo. Mukhang ang 7 superior na puwersa ay magiging 6 na lamang. Sinabi ni Moxia Ochuan, tiyak na iniisip nilang patay na siguro, kaya't walang pakundangan nilang tinutulungan ang mga kaaway ng pamilyang mo. Sa kasalukuyang lakas ni Guro, huwag na huwag mong ilalantad ang iyong pagkakakilanlan. At lalong huwag kang maagang makikipag-away sa Biimin Suan Palace, kung hindi ay mapapahamak ka. Sinabi ni Liu Xiao, alam ko ang aking gagawin. Kahit ngayon sa Biimin Suan Palace, ilan lamang ang makakapatay sa akin. Ang pinakamalaki niyang alas, trump card, ay ang Divine Realm Tablet, Jai Shenbei. Kung magtatago siya roon, halos wala nang mangyayari sa kanya. Pinuri rin ni Moxia Ochuan, nakuha ni Guro ang pambihirang Suan artifact na ito. Ang pagtutuo sa Biimin Suan Palace ay abot kamay na. Sinabi ni Liu Xiao, ang Qianmu World ngayon ay puno ng mga lihim na alon, Yisen. Natatakot akong malapit nang magkaroon ng malalaking kaguluhan, Yisen. Babalik ka ba sa lungsod ng Haiti o mananatili sa tabi ko? Napangisi si Moxia Ochuan at sinabi, natura na susunod ako sa tabi ni Guro, ang aking matandang Panginoon. Ang Tianzhen Haoranju ay nasa akin na, ang kulang na lang ay ang kasanayan, Hahyu. Bukod dito, gusto kong manatili sa tabi ni Guro para protektahan siya. Sa ngayon, nasa usong 8-star cultivation level pa lang ako, napakadelikado. Napuno ng itim na linya ang mukha ni Liu Xiao at sinabi, karaniwan, magsanay ka na lang dito sa Divine Realm Tablet, Jai Shenbei. Mayroon ding ilang kaibigan dito. Bukas, pupunta ako sa lungsod ng Wufeng. Gusto mo bang magpaalam kay Mo Huayuan? Sinabi ni Moxia Ochuan, gusto ko nga po, para hindi na mag-alala ang aking kapatid. Tumango si Liu Xiao, mabuti kung ganoon. Sakto, magpasabi ka na rin ng ilang salita para sa aking kaibigan sa kanya. Iwinasiwas ni Liu Xiao ang kanyang kamay at agad na lumitaw si Yuan Gaohan. Nagulat si Moxia Ochuan at sinabi, ito ang guro ni Mo Huayuan. Si Yuan Gaohan ay tila kagigising lang at nagsisipilyo pa. Nagtataka siyang sinabi, hindi ba't ito ang disipulo ni Munting Li? Nagduda si Moxia Ochuan sa kanyang puso, hindi alam kung bakit nasa loob ng Divine Realm Tablet, Jai Shenbei, si Yuan Gaohan. Mabilis siyang yumukod at sinabi, si Master Yuan Gaohan pala. Malamig na suminghal si Yuan Gaohan, hindi na kailangang maging magalang. Ako ngayon ay bihag lamang ng iyong guro. Bihag? Pinagpawisan ng malamig ang noo ni Moxia Ochuan. Sa wakas ay naintindihan na niya kung ano ang nangyari. Ang bihagin ang isang 9th rank alchemist, sa buong kalangitan, tanging ang kanyang guro lamang ang mangangahas na gawin ito. Ngunit si Yuan Gaohan ay guro ni Mo Huayuan. Kahit ano paman, hindi siya maaaring maging bastos. Magalang niyang sinabi, hindi ko alam kung anong mensahe ang nais iparating ni Master Yuan kay Huayuan. Sinabi ni Yuan Gaohan, nakaangat na siya sa 8th rank. Maaari na siyang bumalik sa banal na lupain, sacred domain, para hanapin ako. May mahalaga akong ipag-uutos sa kanya. Nang makita ang nagtatakang mukha ni Moxia Ochuan, idinagdag ni Yuan Gaohan, ako ngayon ay isang spirit body na gawa sa starlight lamang, katulad ng clone ng inyong mga martial artist. Ang aking tunay na katawan ay nasa banal na lupain, sacred domain pa rin. Nang marinig ito ni Moxia Ochuan, naintindihan na niya. Ganoon pala. Ang sinabi ni Master ay ipararating ko kay Huayuan. Sinabi ni Yuan Gaohan, sabihin mo sa kanya na ito ang aking kagustuhan. Tungkol naman sa aking kasalukuyang kalagayan, hindi na kailangang sabihin. Masama ang tingin niya kay Liu Xiao bago naglaho sa kinatatayuan. Tumingin si Liu Xiao kay Moxia Ochuan at ipinaliwanag, sanay na siya sa matiwasay na pamumuhay dito sa Divine Realm Tablet, Jai Shenbei. Bukod dito, mas lalo siyang nasisiyahan sa pagkontrol sa banal na apoy.
Matagal na siyang ayaw umalis dito. Sinabi ni Mo Xiaochuan, Guro, ikinulong ninyo ang clone ni Master Yuan. Alam ba ito ng kanyang tunay na katawan? Malakas na tumawa si Liu Xiao, haha, syempre hindi. Kung alam niya, tiyak na hahanapin niya ako para makipaglaban hanggang kamatayan. Nag-aalalang sinabi ni Mo Xiaochuan, kung pababalikin si Huayuan para makita ang tunay na katawan ni Master Yuan, hindi ba siya magdududa? Nagniningning ang mga mata ni Liu Xiao, ayos lang. Kung hahanapin ako ng kanyang tunay na katawan, pinakamasama na ay bihagi na lang din siya. Sakto, para magsanib silang dalawa, mas lalakas pa siya, at mas magagamit ko pa siya. Sa sinabi mo, mas lalo akong nasasabik dito. Tumingin si Mo Xiaochuan sa nagniningning na mga mata ni Liu Xiao, at agad siyang kinabahan. Hindi niya maisip ang kahihinatnan. Mabilis niyang iniba ang usapan, Guro, dapat na akong magpaalam kay Huayuan. Sinabi ni Liu Xiao, kung gusto niyang bumalik sa banal na lupain, Sacred Domain, malamang ay sasama rin siya sa atin sa lungsod ng Wufeng. Maaari kayong magkapatid na magkasama. Ngunit huwag mong ilalantad ang aking pagkakakilanlan. Sa harap ng ibang tao, tawagin mo akong Batang Master Yun, Yang Master Yun. Opo, Batang Master Yun. Malakas na tumawa si Mo Xiaochuan ng ilang beses, bago siya pinalabas ni Liu Xiao mula sa Divine Realm Tablet, Jai Shenbei. Isang gabi ang mabilis na lumipas. Kinabukasan. Noon lamang binuksan ni Liu Xiao ang pinto ng lihim na silid. Sa labas ay may isang grupo na ng mga taong naghihintay. Si Jing Xuan, si Wu Chen, ang magkapatid na pamilyang Mo ay nakangiting nakatingin sa kanya. Nariyan din si Munting Xuanzi, Litok Xuanzi, na nakatayo sa likod ni Mo Huayuan, nakangiti. Lahat sila ay malakas na pumalakpak. Nang makita ni Liu Xiao ang tanawing ito, nagulat siya at sinabi, pupunta lang naman ako sa lungsod ng Wufeng, hindi na kailangan ng ganito kaingrande. Parang isang emperador na naglalakbay. Mahinang tumawa si Jing Xuan, huwag nang pag-usapan si Batang Master Yun, Yang Master Yun, na napakataas na ng reputasyon ngayon sa lungsod ng Nanhu. Kahit na sina Lord Xiaochuan at Lord Huayuan pa lang, sapat na para gumawa ng ingay sa buong lungsod ng Nanhu. Lumapit si Mo Huayuan, yumukod at nagpasalamat, maraming salamat, Batang Master Yun, Yang Master Yun, sa pagligtas sa aking nakatatandang kapatid. Lubos na nagpapasalamat si Huayuan. Ang kabutihang ito ay habang buhay kong hindi malilimutan. Tumawa si Liu Xiao, huwag kang maging formal. Matagal ko nang kakilala si Xiaochuan. Natural lang na iligtas ko siya. Nang marinig ito ni Mo Huayuan at Jing Xuan, tila napasok sila sa hamog. Sa edad ni Liu Xiao, at sa pagkawala ni Mo Xiaochuan ng 15 taon, paano sila magiging matagal nang magkakilala? Ngunit iyon ang sinabi niya, at si Mo Xiaochuan ay nakangiti rin, tila sumasang-ayon. Kahit nagtataka ang dalawa, hindi na sila dapat magtanong pa. Sinabi ni Jing Xuan, hindi na maaga. Tara na. Ang grupo ay magkakasamang naglakad patungo sa Lufeng Chamber of Commerce. Si Zailin sa kabilang dako ay naabisuhan na ni Jing Xuan at nakatayo na rin sa pintuan, naghihintay. Nang makita niyang dumating si Liu Xiao, masigla siyang umiti at sumalubong. Sa isang iglap, nang makita niya sa tabi ang magkapatid na pamilyang Mo na may malamig na ekspresyon, agad na nagbago ang kanyang mukha. Lalo na ang tila naroon at wala na aura mula kay Mo Xiaochuan ay nagpanginig sa kanyang puso. Malalaking butil ng malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Nautal siya ng matagal bago nasabi, Master Mo. Lord Xiaochuan ang nangyari noon ay labag sa aking kalooban, Kides Gihdugi. Nang makita ang kanyang kaawa-awang itsura, tumawa si Liu Xiao at sinabi, noong araw na iyon ay sinabi kong hindi na imbestigahan ang bagay na iyon, kalimutan na. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Zailin, hindi siya nangahas tumingin sa magkapatid, diretsong tumingin kay Liu Xiao at mumiti, Batang Master Yun, Yang Master Yun, pasok po kayo. Ang teleportation array ay handa na. Maaari na kayong umalis anumang oras. Mabuti. Sagot ni Liu Xiao. Ang lahat ay pumasok sa mahalagang lugar ng Lufeng Chamber of Commerce. Isang malaking teleportation array ang gumagana, naghihintay sa mga papasok. Lesi. Walang pahintulot mula sa Bidusek, walang sinumang makakaalis. Sa sandaling ito, isang malamig na singhal ang umalinggaw sa himpapawid. Ilang sinag ng liwanag ang bumaba, nakatayo sa itaas ng aray. Malamig na sumigaw si Zhang Linghua, pinatay ang aking Elder Feng. Ninakaw ang Huali Shenju. Kinuha ang napakaraming kayamanan. At gusto niyo pang umalis?
Ang taong ito ay walang iba kundi ang Secmaster ng Bidosek. Sa likod niya ay may ilang elder pa. Mayabang na nakatayo si Zhang Linghua, puno ng malamig na ekspresyon ang kanyang mukha. Mahina siyang nagsalita, Liong Xiao, ang bilis nating nagkita ulit. Ang alitan mo sa Bidosek ay hindi pa natin nareresolba ng malinaw. Mahinahong sinabi ni Liong Xiao, si matandang Zhang pala. Ayoko ng mga sinasabi mo. Ang pagpatay kay Elder Feng ay utos ni Tandijun. Ang Huali Shenju ay nakuha ko ng hindi sinasadya. Tungkol naman sa mga kayamanan, noong panahong iyon, lahat ng naroroon, tila walang tumutula. Sa kanyang pagtawag ng matandang Zhang, lahat ay napanganga. Malamig na sumigaw si Zhang Linghua, kalokohan. Ibigay mo agad ang Huali Shenju at ang mga kayamanan. Pagkatapos, sumama ka sa akin pabalik sa Bidosek para hintayin ang paglilitis. Pinakawalan niya ang kanyang siyam na langit na emperador ki, at lahat ay nakaramdam ng matinding pressure. Ngunit si Liong Xiao ay kampante pa ring nagsabi, ibigay ang sikretong teknike at mga kayamanan, tapos sumama sa iyo pabalik para hintayin ang paglilitis. May tubig ba sa utak mo? O nasira na ang ulo mo sa katagalan ng pagsasanay? Kinabahan si Zailin kung maglalaban sila dito, malamang na ang Lufeng Chamber of Commerce ang pinakamatinding maapektuhan. Ngunit tila may naisip siya, at ang kanyang puso ay sunod-sunod nang umisi ng malamig. Sana ay mas lalo pang manggulo si Zhang Linghua. Dahil nakita na niya ang ekspresyon ni Moxie Ochuan na nagsisimula ng magbago. Naging malamig ang mukha ni Zhang Linghua. Ang Emperador Qi ay namuo bilang isang anino ng dragon na umuungal sa galit, Liong Xiao, alam kong hindi pangkaraniwan ang iyong pinagmulan. Ngunit ang Qianwu World ay hindi likod bahay ng iyong pamilya. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung gaano kataas ang langit at kung gaano kakapal ang lupa. Ang Emperador Qi ay naging dragon. Nang matapos magsalita si Zhang Linghua, ang Emperor's Might, na hugis dragon ay walang tigil na umungal, na parang isang galit na martial emperor, direktang bumulusok pababa, at ang buong langit at lupa ay nagbago ng kulay. Sa wakas ay kumilos si Moxie Ochuan. Matalas na pamatay tao ang sumilay sa kanyang mga mata. May nangahas na kumilos laban sa kanyang guro. Sa kanyang puso, hinatulan na niya ito ng kamatayan. Ikaw na hamak na kuliglig. Bumuo ng sword seal si Moxie Ochuan, nangutyang sinabi, ang hindi nakakaalam kung gaano kataas ang langit at kalawak ang lupa ay walang iba kundi ikaw.